Tinakasan na ng bait yata si Amy Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas? Imagine sabihin niya po na dapat daw yung kanyang kapatid na si Bongbong Marcos mag-reflect ngayong Semana Santa. Kasi hindi na tama ang landas ng administrasyon. Ibig sabihin, naliligaw na ng landas. Baliktad yata. Amy urges Bongbong to reflect. Hindi na tama ang landas ng administrasyon. Imagine si Amy. Galing sa Victory Sign, naging Holy Week, magmuni-muni tayong lahat. Ipagdasal natin na imawasto ang pagkakamali. Sana mag-isip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga hindi po pwedeng magbunga ng Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Tinakasan na ng bait yata si Amy Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas? Imagine sabihin niya po na dapat daw yung kanyang kapatid na si Bongbong Marcos mag-reflect ngayong Semana Santa. Kasi hindi na tama ang landas ng administrasyon. Ibig sabihin, naliligaw na ng landas. Baliktad yata. Kayo po yung naliligaw. Nag-iisa ka na nga lang na sumusuporta sa mga Duterte na Marcos. Yung mga Marcos supporters na nagpanalo sa mga Duterte na sumama sa inyo, nag-withdraw na nga ng support po sa inyo, kaya nga hindi ka na pumapasok sa Magic 12. At ngayon, with your desperation, nagpa-endorse ka na kay Sara. At ang ginawa pa ninyong political ads, hinugot sa dilim, maitim. Tapos binabaliktad po ninyo na ang ating Pangulo, nalilinggaw na ng landas ang administrasyon. Amy urges Bongbong to reflect. Hindi na tama ang landas ng administrasyon. Imagine si Amy, galing sa Victory Sign, naging ganito na yung hand sign, manununtok na rin doon sa political ad. Na-impluensya mga kababayan ni Sara at Digong. Maling impluensya mga kababayan. Ang nangyari kay Amy Marcos, pati yung hand sign na victory, pinalitan na niya ng ganito. Yung ganitong hand sign po, kamalasan yung inabot. Patong-patong na kamalasan dahil sa kayabangan po. Malamang, ganun din ang abote ni Senator Amy Marcos. Malasin ngayong May 12 election kasi sukang-suka na po sa kanya yung mga dati bumoto sa kanya at kay Sara Duterte. Yan ang sabi niya rito. Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat. Ipagdasal natin na imawasto ang pagkakamali. Sana mag-isip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Kayo po ang hindi sumusunod sa turo ng inyong ama. Imagine, yung ama mo gustong ipahukay ni Sara Duterte. Kung pwedeng nga lang na yung tatay po ninyo bumangon sa hukay. Kasi gustong hukayin siya Tulad ng mga dilawan, gustong ipahukay. Pero mas malala si Sara. Ipapahukay niya, tapos itapon sa West Philippine Sea. Dati sa total disrespect sa patay. Sacrilege po yung gustong gawin sa tatay po ninyo. Pero pinili ninyo na dumikit pa rin kay Sara. Yun ang nakakalungkot. Yan sabi ni Amy. For the senator, her brother's administration appears to have lost its way. Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon. Na nanginayang talaga ako para sa akin, malaking trahedya sa amin ito. Ang trahedya po, yung ginagawa po ninyo sa iyong kapatid, na kinampihan ninyo ang nangbabasto sa inyong ama at ang yung nagbabanta sa inyong kapatid na papatayin, pati sa inyong hipag at pinsan. Malinaw na naliligaw ng landas, hindi po yung ating Pangulo, kundi kayo ang naliligaw ng landas. Yan yung sinabi niya. Wala tayong magagawa. Hindi ko maintindihan kung sino talaga nag-advise. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mga paghiganti. Hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Sino ba gustong magiganti? Di ba si Sara ang gustong magiganti? Kasi feeling niya inaapi siya dahil sa pagkawala ng kanyang confidential funds. At kayo, yung ginagawa po ninyo, na kumampi kayo sa gustong magiganti. Ang walang tigil na nagbabanta po sa inyong kapatid, yung mag-amang Duterte, buong family nila. Kaya malabo po
napaniwalaan ang inyong narrative, Senator Amy. And sabi niya, ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy. Ika nga ang aking ama, ngayon parang nasasayangan ako dahil ito nga 3 taon na inaubos ang panahon sa politika sa pagiganti, pakikipag-away. Sino nakikipag-away? Di ba si Sara at sa isa kasi Digong? Hindi nga kumikibo yung ating Pangulo, pati si Martin Romualdez. Malinaw yun. Base sa chronology of events. Si Martin pinagtangkaan na ikodita yung kanyang posisyon. Siyempre, hindi pumayag si Martin. Dinimot si GMA. Si GMA, kumampi si Sara. Doon nangyari yung tambaluslos. And afterwards comes now the confidential funds. Nagalit na galit siya. At yun na yung maisog. Na habang Defense Secretary siya, nandun siya sa maisog rally ng intensyon lusubin yung Palasyo Malacanang para iluklok si Sara. At si Sara mismo, mula sa kanyang bibig, inapoint niya yung kanyang sarili as designated survivor. Ang ibig sabihin, ready siya to take over. Saan kapulutin na ganyan ang ginagawa ng Vice Presidente? Hindi man umiimik yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kapatid. Pagkatapos, sasabihin mo, lahat baliktad ngayon. Hindi po kayo paniniwalaan ng mga mamamayang Filipino, Senator Amy, kasi nasubaybayan namin yung kwento. Ito pa yung sabi niya, hindi, sadly, marami na nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki ito na mga pangyayari. Paano makikipag-usap sa iyo yung kapatid na dikit ka ng dikit doon sa nagbabanta sa kanyang buhay? Lalo pa ngayon na talagang direkta mo nang inaatake yung kapatid. I think matagal-tagal bago mangyari ang inyong reconciliation at maintindihan yon ng mga mamamayang Filipino. At malamang sa malamang, pagdating ng oras, ang negative impact po tatama po sa inyo imbes sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi kitang-kita naman po kung sino ang may problema at gumagawa ng problema. Ito yung paliwanag ni Senator Amy Marcos kung bakit itim yung ginamit niyang team sa pag-endorso sa kanya ni Sara Duterte sa political ads. Ito yung interview na News 5. Pakinggan po natin mga kababayan. It's endorsement sa inyo. Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Eh yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkatong sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan. Hustisya ni Digong, hindi man hustisya ng mga biktima. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen. Tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Ang corruption po, yung confidential funds. Ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim ay simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi. Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulan sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship
with Oo her? naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan, na yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Yan mga kababayan. Tingnan na lang natin sa mga susunod na araw, lalo na po sa eleksyon, kung effective ba yung itim. Dahil daw sa sila ay nagluluksa sa nangyayari o baka sila magluluksa sa pagkatalo after the May election. O ngayon, bumanat si Harry Roque. Sabi niya Harry Roque, I may no different from Bongbong. A mango tree won't bear santol fruit. Then sabi niya, hoy mangga, ibubuto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami sa na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami. Masama man ang aming loob. Nandyan na po tayo. Wala na tayong magagawa. At ulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya kanya sinusuportahan. Susuporta naman na po namin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga araw sa mga Marcos na boboto kay Mangga Aimee, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Aimee. Dahil ito ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Alam namin ang dahilan kung bakit in-endorse ni Sara Duterte si Aimee. Ang purpose niya para pag nanalo pa, at least may number pa siyang susuport. Laban sa impeachment, laban sa kanya. Yun ang malinaw po. Kasi yung impeachment trial, mangyayari po after election. Ikaw matalo si Aimee Marcos, o diwa. Baka yung mga Marcos loyalist po, iboto na lang yung mga dilawan. Kasi yung mga dilawan po, si Bam Aquino, tapos si Kiko Pangilinan, sino pa? Basta yung mga dilawan na kandidato, siguradong iko-convict si Sara Duterte. Pinag-iisipan ko na nga din na magdidilawan na lang tayo. At least ngayon, yung mga winnable na dilawan, i-support na lang natin para masiguro po ang conviction. Kaysa itong alyansa po na balingbing, maraming balingbing doon sa alyansa, kaalyado pa rin ni Sara, ni Digong. Ito si Harry Roque. Pakinggan natin yung sinasabi niya. Hoy mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga. Tama ba ang aking sinabi? Alam ko po mahirap tanggapin yun, ha? Pero nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa at uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Aimee, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Aimee. Yan po ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. Okay? Maraming Ito na niya itsura ni Harry Roque, parang hindi na naliligo. Sinira niya yung buhay niya. Loko kasi. Hindi ito mino. Para naging bata. Walang tigil sa ngiwi-ngiwi, ngagba-ngagba. Yan ang ginagawa po kasama si Marlica. Nagsasayaw-sayaw. Ngiwi-ngiwian niya, ngagba-ngagba. Nasira na yung tuktok, mga kababayan. Dahil sa sobrang galit. Yung mga problema nila Lahat self-inflicted, mga kababayan. Dahil sa sarili nilang kagagawan. Ito naman Tama po, po, Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsia Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.